Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-travel. Welcome back to my channel. Nandito na naman ulit tayo sa Ansar, kung saan napakaganda ng ating jogging track dito. So walking na naman tayo dito tuwing umaga. Update lang po sa ating progress ng ating timbang. Dati ako ay umabot ng 102 kilos, pero ngayon po after 2 months unti-unti nang bumababa ang ating timbang. Ngayon po ay nasa 95.4 kilos na lang po tayo. So hindi pa natin na-meet yung ating target dahil nang ako pumunta dito sa Qatar noong 2019, ako ay 93 kilos lang. So meron pa tayong 2 kilo na bubunuin bago pa natin talaga i-meet yung talagang target natin na at least 90 kilos or pababa or 85 kilos para naman maging healthy yung ating katawan. Mabigat ng kumilos diba? Lalo na pag malaking tiyan katulad ko. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga fats na nakapaligid sa ating katawan, lalo na sa may bandang belly. Alisin natin yan. Ang susi lang naman, konting tiyaga. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong manghihinawang gawin kung ano yung ating plano, yung ating target, para man makamit natin yung talagang ating minimiti, no? Teka, pakita ko lang sa inyo yung sunrise. Ito, ang ganda sa likod ko. Ayan, napakaganda. Kaya malilibang ka talagang maglakad dito tuwing umaga kasi yan ang view na makikita mo, yung sunrise. Ayan, napakaganda. Kaya walking lang muna tayo mga ka-travel at i-update ko kayo yung aking paglalakad ngayong umaga at mamayang gabi maglalakad din tayo at tignan uli natin kung makakakita tayo ng mga Arabian Red Fox, kasi dito sa likod ko na to, itong parang disyerto na to, dito sila nakatira. Yan, yung mga Arabian Red Fox na yan, sa gabi sila lumilitaw or lumalabas kasi sila ay mga nocturnal animal. So para silang mga paniki na sa gabi lang gising at sa umaga naman ay tulog sila. Mamaya tingnan natin kung makakita tayo. Okay guys. Guys, tignan niya yung sunrise. Napakaganda. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling na maglakad sa ganda ng sunrise na yan?
5:30 or almost 5:30 na ng umaga ngayon. At naglalakad tayo uli para hindi masyadong mainit, kasi pag umatak ng 6:30 or 7 o'clock sobrang init na, kaya nag-jogging tayo ng mga or nagwo-walking ng mga bandang 4:30 or alas 5 para hindi pa masyadong mainit. Tapos pag nagbabaon ako ng tubig, ito yan, ang baon kong tubig, ito ang ginagawa ko, pinapayelo ko to, kasi after 1 hour itong yelo na to tunaw na yan. Kasi pagka tubig lang ang binaon ko na malamig, after 30 minutes sobrang init na, kaya kailangan may yelo para malamig pa rin yung tubig mo. Ay, push! Kailangan ayaw, gusto na lang ako sa nakikisama sa jogging. Okay, mamaya na lang at tatabuhin ko muna itong langaw na ito. Ayun guys, medyo mataas ng araw, pero wala pa rin alas 6, nasa 5:40 or 5:40 or 5:50. At natakasan na natin yung langaw kanina. Ay, buti naman wala na yung langaw na umaali-iligid sa atin. So ito guys, maganda ang sikat ng araw ngayon. At maayos naman ang panahon dito. At alam nyo naman na dito ay walang masyadong ulan. Kahit paano, sa ilang panahon or ilang mahigit isang taon na pinaglalagi namin dito, maayos naman. At maganda naman yung aming kalagayan, kasama ng aming mga anak, aming dalawang anak dito nagtatrabaho. Although minsan may mga naririnig tayong balita na hindi pa rin siyempre tapos yung gera sa US at Iran, pero dito hindi masyadong nararamdaman. Although paminsan-minsan ng mga nakakaraang linggo may mga sabog na naman, pero hindi pa rin ganun kadelikado na katulad ng iniisip natin nung Pinas pa tayo. Noon akala ko nang kapag Middle East medyo delikado, kasi madalas ang gera, alam naman natin yun. Pero sa nararanasan ko ngayon dito, napaka-safe po. Dito makakapaglakad ka ng wala kang iniisip na baka mamaya merong haharang sa'yo, mga hold up sa'yo. Makakapaglakad ka sa gabi, makakapaglakad ka sa umaga or madaling araw na hindi ka nag-iisip na may mangyayaring masama sa'yo, kasi napaka-safe. Maya't maya may mga nagro-rondang mga mobile dito, mga pulis sa mga daan na yan, para sa safety ng lahat ng tao rito. Kaya napaka-safe po. Pero bagaman ganun pa rin, medyo nakakamiss pa rin talaga ang Pilipinas, kasi iba pa rin talaga ang kinalakihan nating bayan. Although sana maiwasan na yung mga pagkakaguluhan, at sana magkaisa na mga tao sa atin sa Pilipinas, para naman maging maganda ang kalagayan ng ating mga kababayan. Doon sa mga katulad ko na nasa abroad, nagkatrabaho man kayo o hindi, ano yung namimiss nyo? Ano yung namimiss? Ito na naman, meron na naman. Ano yung namimiss nyo sa atin sa Pilipinas? Ako yung namimiss ko sa atin sa nakangawit pala. Sa akin ang namimiss ko sa atin sa Pilipinas, yung siyempre yung mga pagkain natin na kakanin, yung mga kakanin natin na bihira nating makain. Although dito may mga kakanin din nagtitinda, pero iba pa rin sa Pilipinas. Yung paglabas mo ay may mga
maririnig ka na nagtitinda ng taho, ng puto, kutsinta, ng banana Q pagkahapon, kamote Q. Although dito may mga nagtitinda rin, pero order. Hindi katulad sa atin, paglabas mo, ang sarap tignan na may mga nagtitinda, lalapit ka tapos bibili. Dito kasi mga convenience store, mga restaurant, o order ka na lang tapos darating na sa'yo sa bahay. Yun ang namimiss ko sa atin sa Pinas. Kayo guys, ano yung mga namimiss nyo? Yung mga katulad ko na nasa ibang bansa. Siyempre, yung mga kamag-anak natin, yung ating mga mahal sa buhay. Kung may pamilya kayo na naiwan sa Pilipinas, siyempre namimiss natin yun. Ating mga magulang, nanay, tatay. Pero ang nakakamiss talaga yung mga bagay na minsan ginagawa natin sa Pilipinas na hindi natin nagagawa dito. Ito yung view ng aking nilalakaran araw-araw. Ang isa pang namimiss ko guys sa atin ay yung pagdadrive. Kasi dito hindi pa ako nakakapag-drive. Although nai-enroll na ako ni na Yoyi at Kay, pero wala pa yung schedule ng ating exam. Pero nakapag-virtual na ako, or mag-exam ka mismo doon sa parang LTO, ganon, dito. Saka yung actual driving lesson. Kasi dito kahit marunong ka na, kailangan dumaan ka muna sa mga lesson nila sa examination para mabigyan ka ng license. Kasi hindi ka basta-basta bibigyan dito ng license kapag hindi ka nag-aral. Kahit marunong ka na mag-drive, kailangan kumuha pa rin kahit half course lang para siguro matutunan mo yung mga rules dito sa daan, saka yung mga signage. Although universal naman yan yung mga signage, pero kailangan pa rin natin syempre i-review, no? Para yung appropriate na mga rules dito matutunan natin. So hanggang ngayon naghihintay pa rin ako ng schedule, pero once na may schedule ako, mabilis na lang yan at makakapag-drive na tayo dito. Yun ang isa sa mga namimiss ko pa, yung pagdadrive sa atin sa Pilipinas. At isa pa, siyempre yung ating mga kaibigan, namimiss din natin dyan. Kaibigan na mga kapastoran sa Pastors Fellowship, yan, namimiss natin sila. Ayoko na magbanggit ng pangalan kasi baka mamaya hindi ko mabanggit lahat, magtampo. Pero mga pastors ng The Life Giver Church, namimiss ko po kayong lahat. Namimiss na namin kayo ni Pastora Baby, ni Be. Matagal-tagal na rin kami nga napawalay dyan sa The Life Giver Church sa Maine. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng Grace Family dito sa Qatar, sa pangunguna po ni Pastor Teng. Kaya blessed pa rin tayo na kahit nandito tayo sa malayo ay nakakapag-attend tayo at nakapag-serve pa rin sa ating Panginoon. Yan guys, yun lang ating update. Mag-isang oras na, naka-isang oras na ako ng paglalakad. So uwi na ako. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo, na kapag naka-isang oras na yung aking pinayelo ay ito, tunaw na. Pero malamig pa rin, kaya although mainit ang panahon ngayon, pag may malamig kang baon na tubig at ininom mo ng paunti-unti, medyo nakakawala ng init sa pakiramdam. Kaya napakaganda po ang ating ginagawa. Kabaligtaran naman pag winter, ang ginagawa naman natin ay mainit na tubig para after 1 hour medyo malamig na yung tubig. Ito yung Arabian Red Fox na sinasabi ko guys sa inyo, na sa gabi lang lumalabas. Ayan o,
Medyo distansya lang tayo kasi baka biglang lumapit eh. Siyempre nakakatakot din. Alam ko wild yan at baka nangangagat. Kaya medyo malayo lang yung kuha natin. Pero yan, tingnan nyo, sa gabi lang siya lumalabas. Ayan guys, so nakatingin pa siya sa akin. Hindi siya natatakot. Talagang pero wild yan. Ito ganyan yung tinatawag na Arabian red fox. So nanginginain siya sa damo. So ganun ng mga prutas yung kinakain. Yung itsura ng mukha niya parang may pagkadaga. Ito guys yung view pagkagabi dito sa Ansar. Ayan o, may ilaw at masarap maglakad kasi wala nang init. Bukod sa wala nang init, wala pang masyadong tao, pero safe naman kaya hindi delikado maglakad. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagmamadali. Ito ay bunga ng tiyaga, pagsusumikap, pasensya at walang sawang pagpapatuloy. Tulad ng pagbabawas ng timbang, ang bawat maliit na hakbang ay naglalapit sa isang mas malusog at mas magandang pamumuhay. At kapag nakakaramdam ka ng pagkabagot sa buhay, lumabas, maglakad at pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Minsan ang simpleng tanawin sa paligid ang nagbibigay ng panibagong lakas, inspirasyon at dahilan upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Huwag sukuan ang iyong layunin dahil lamang mabagal ang progreso. Ang bawat hakbang, bawat pawis at bawat araw ng pagpapatuloy ay naglalapit sa iyo sa mas malusog na katawan, mas matatag na isipan at mas magandang kinabukasan.